Hi guys, welcome to my channel. So this is me, Van, a master nail technician, currently based here in UAE. Yes, I'm working in UAE for 10 years. O siya, tama na ang voice record. So, ito na nga. Original voice na lang natin kasi masyadong feeling ko na OA-han ako sa boses ko. So, tama na rin ang English. Share ko lang sa inyo yung aking ginagawang nail art ngayon. So, for today's nail art ay swirl and stone. So, with the red base, wow. With the red base, ayan guys, makikita nyo, naglalagay ako sa tips. Yung tips na gamit ko is pang press-on nail tips. Minsan kasi, pagka naggagawa akong design, nilalagay ko siya sa display tips. Magkaiba kasi yun. Pag gumagamit tayo ng display tips, hindi natin siya malalagay sa kuko, which is pang display lang talaga. So, ayan yung brush kong gamit. Ayan ay, I think, 7mm. So, iba-iba kasing brush, iba-ibang techniques. Tapos, itong gel polish siya, pang drawing. Medyo, actually, medyo, ano yan, thick yung, ano niya, yung creamy niya. So, medyo, makikita nyo, medyo, ayan, nahihirapan ako mag-swirl. Kasi, pag nagsuswirl, dapat medyo mas creamy yung, ano. Ito kasi thick. Trinay ko lang talaga siya, kasi nga, bagong order ko. So, nung dumating siya, gusto kong itry. Pero, as you can see, parang, ayan, nahihirapan akong i-slide yung brush ko doon sa, sa tips. Kasi nga, ang thick nung mixture nung polish. Gel yan siya. So, kailangan i-cure siya sa UV lamp. So, yan nga. Ayan na nga guys, medyo nahihirapan talaga ako that time. Ay sige, pahid mo pa. Gusto mo yang itry eh. Natatawa ako sa sarili ko habang ginagawa ko yan kasi nga, ang hirap ipahid kasi super thick. So, next time, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-swirl ng mas easy pagka medyo mas creamy yung polish. Tsaka meron pang mas mahaba na brush na yan eh. So, it depends talaga kung kung paano mo gusto i-swirl. Pero ito kasing brush na gamit ko, paborito ko yan kasi mas easy siya i-slide. May mga brush kasi na, kunyari, pag very long yung brush, may mga 9mm, mga ganun. Tapos, pag small naman, mahirap i-slide. Pero ito kasing brush na to, talagang all in ang, pwede mo siyang kahit saan yung brush na yan, kaya paborito ko. Madali siyang gamitin. Yan. So, ito ngang swirl na pangalawa, inilalining ko lang siya doon sa white na swirl ko kanina. So, ayan, isusunod lang na. So, easy na siya kasi nga, ito, tinan mo yung polish na yan is, actually, it's powder. Pre-mix ko na kanina. So, minix ko na siya kanina prior sa paggawa ko ng polish kanina sa tips. So, yun. Ayan, ilalining mo lang siya, isusunod mo lang siya. So, tingnan nyo kung paano. It's more easy kasi nga, minix ko siya ng powder tsaka base gel lang para, mas maganda yung pagka-glittery nung... Meron kasing polish na hindi ganun kaganda yung pagka-glitters. So, may mga polish din na maganda ang pagka-glitters, pero ito kasing glitters na to, maganda siya pagka i-mix mo sa base gel, sa clear base lang, or pwede mo rin i-mix sa top coat. Pero ako mas sayang kasi yung top coat. So, base gel okay lang. So, ayan, medyo slide tayo, susundan lang natin, tapos yan, i-cure na naman uli. Hindi na yung UV lamp ko kasi nasa side, maliit kasi yung space. So, ayan, naman din uli sa kabila naman. So, each sides different kung saan mo kasi ang ginagawa kong nail art is pattern, iba-iba kasi ng nail art, diba? Meron yung pattern, meron pang single finger, meron continuous, yung may parang story, ganon. So, yun, iba-ibang klase ng nail art. Ayan, so habang kinukomplete ko yung silver lining, ayan, actually, nanonood ako niyan. Mahilig ako sa Turkish movie. So, habang nagne-nail art ako, nanonood din ako ng Turkish movie.
Kaya that time, hindi ako nagsasalita kasi nagna-nail art na ako, nanonood pa ako ng Turkish movie. Kung magsasalita pa ako, nako, ang dami nang ginagawa, hindi ko na siguro alam kung anong sasabihin ko. So, ito na tayo. Dito na tayo sa red lining naman. So, nilagyan ko siya ng red lining. Nag-glittery din siya, pero hindi ganun ka-glittery. So, parang shimmer lang siya, parang mag-shadow lang siya sa red base natin. So, ayan, isusunod ko lang din siya doon sa white lining. So, it's easy na lang din to slide. So, ganun ang technique ko, min. Ayan, makikita mo yung red lining. Makikita mo din yung white doon sa ano. Tingnan mo yung white, hindi siya smooth. Gawa nung bumabakat yung kanina, yung pagka ini-slide natin yung brush. Dahil nga thick yung white, makita nyo dun sa camera, hindi siya smooth. So, yun nga ang pinagkaiba ng hindi creamy at saka thick yung gel polish na pang nail art. So, yan. Pero makukuha naman yan pagka tinap coat na natin. So, ito ngayon, naglalagay na ako ng stones. So, yan. Meron akong tweezer pang pick ng stones. Tapos, may glue gel akong nilalagay pa dyan sa ibabaw. Naku, hindi ko na nakunan kasi nga bakit nga ba hindi ko nakuna ng camera? Ayan, sige. Magdikit na tayo ng stones. Meron niyang glue gel na ano, parang paste. Ilalagay mo siya doon para dumikit yung ano, para mas stronghold. Pag normal glue kasi, hindi siya nag-stronghold. Pero pag glue gel ang inilagay mo yun, stronghold siya. So, hindi siya matatanggal. Yan guys, so pagka naglalagay tayo ng stone yan, talagang dapat careful. Kasi nga, ayan mo, isa-isa. Tapos, kailangan mo pang i-lining, i-balance. So yan, inaano ko na lang siya ng ano, kung saan ko gusto siya ilagay, right, slides. Yung pa-curve niya, doon ko siya ipinipesto para maganda tingnan. Yan, so yun. Naglagay din ako yung maliliit na Swarovski. Swarovski yan actually. Swarovski na maliliit na pinong-pino. Binigay lang yan sa akin ng client ko eh. May mga client kasi ako na pag lumalabas sila ng bansa, yun, binibigyan nila ako ng mga accessories na pang nail art kasi alam nila gusto ko yung nail art. Yun. So, ayan guys. Ang tagal maglagay ng stone. Pag maliliit kasi talagang dapat very details para maganda tingnan. Kasi pagka hindi ma-details, pangit tingnan. Kailangan pantay yung kung saan mo ipi-place, kung saan banda, ang maliliit at malaki. Kung maganda ba yung dimension doon sa may gilid or igigitna mo pa ng konti. Yun, so, yan, medyo masalimuot. Very hard. Very hard. Ayan, so, ang hirap hulihin ng maliliit. Buti itong tweezer ko maganda to kasi kahit maliliit yun na niya, mahirap nga lang kuhain. Pero may tweezer kasi na pag maliliit hindi niya kayang kunin. So, ayan. Sige, idikit mo. Kompletuhin. May bilang, guys, may bilang yan, no. Dapat same accurate. Kung tatlo, kung dalawa. Hindi pwedeng kasi mamaya bilangin nung minsan may ganun client, no. Binibilang nila yung stone. Uy, kulang pa ng isang stone dito. Bilang na bilang. Yan na nga, So, ang tagal talaga. Tagalan talaga ako dyan sa pagdidikit na yan kasi gusto ko pantay-pantay. Ayoko kasi ng bara-barang design. So, yan, ayan. Sige. Sundot-sundot pa. Malapit na din matapos yan. Antay lang ng konti. Ayan, napagod na nga din ako. Mahirap din pala voice over. Ayan, sige, tapos na. Ayan siya. So, guys, ayan na. Tapos na. Ayan yung top coat. Ayan na siya. So, you guys, nakita nyo guys, yung sweet na nakalagay na parang tube. Yan yung ginagamit kong glue gel. So, ayan na guys, top coat na tayo. Ayan, so, minsan, dino-double coat ko. Pero pagka sa tips, isang coat lang ako ng top coat. Lalo pag yan, no wipe.
So, pag no wipe, yun, ano na siya agad. No need na to wipe for alcohol. Kasi no wipe na siya. So, ayan. Make sure na ano. Minsan kasi pagka akala mo nadaanan mo na ng brush, hindi pala. So, yun. Ako pa ulit-ulit ako nag-i-slide ng brush. Lalo sa mga sides kasi may top coat na nag-shrink. Parang gumigit, umiipon siya sa gitna. So, yan. Kaya na-ini-slide ko talaga siya. Tapos, yan. I-cure ko na siya. So, yan. Pinunasan ko lang yung ilalim. Kasi minsan, pagka yung pinaka-stand niya, yan, dumidikit sa mga color, tsaka sa mga ano. So, pupunasan ko siya. Bago ko siya idikit doon sa press-on board. Ayan. So, yan yung cardboard ng press-on nails. Ayan. So, meron ito na yung ano ko. Double adhesive na tape. So, yan guys. Gusto ko lang siyang gumawa. Ayun lang. Nagagandaan lang ako sa mga press-on nails. Actually, may sukat din yan. So, yun. Ayan. Ilalagay mo siya ng ayan. Mali pa ang pagkadikit ko. Pero dahil hindi ko na siya makuha, o dyan ka na. Papanindigan na natin yan kahit nakaganyan siya. Total, hindi naman siya kita kasi ano siya, transparent. Double adhesive siya na transparent na parang jelly yung ano niya, texture niya. So, yan na. Sige. Yung tweezer ko yun na. Ang tweezer ko, ano yan, all in. Pansundot, dyan, pang ano, pang pick up ng mga stones. Ayan. So, multitasking. Pagod na din yung, ano ko, tweezer ko. So, ayan, ilalagay ko na siya dyan. From thumb to, ano, pinky finger. So, ayan. Diyan, ayan na siya, ang finished product. Gusto ko yung mga gantong design, yung elegant lang. Simple, pero elegant. Normally, hindi ako mahilig talaga din sa stones. Pero, nagagandahan ako sa design na to kasi elegant siya. Tapos, red yung color. Ayan, marami naman paborito nila yung red colors. Ano yan, dito sa UAE, ano yan, universal colors ng mga ano, client. Especially locals, they like red. Any kind of red, like 50 shades of red, ganun. Mahilig sila sa red, maroon red, red, orange red, o kahit anong red. Ayan siya. Ganda niya guys, oh. Okay guys, ayan, ilalagay ko na din siya sa ano, sa box para pag din-display ko, maganda pa din siya, hindi siya madudumihan. Ayan. Thank you guys. Ayan, buksan natin ulit, pakita ko. Ayan. So guys, ayan, see you next time.